Ni hao from Taiwan. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng glucose monitoring kit. Isa itong device para ma-monitor ang sugar level ng isang tao sa kanyang katawan. Usually, yung may mga diabetes ang gumagamit nito. At dahil nandito sa Taiwan ang tatay ko para magpa-opera ng kanyang katarata at dahil may diabetes siya, kailangan nating i-monitor yung kanyang sugar level. At dahil hindi nga siya nakakakita dahil sa kanyang katarata, ako ang gumagawa nito sa kanya. Before siyang kumain, tuwing umaga, kinukuha ko yung kanyang sugar level. And then after 2 hours, pagkatapos kumain, kukunin ko ulit yung kanyang sugar. Para malaman ko kung yung mga kinakain niya ba ay mataas siya sugar o hindi. Kaya ito, ganito yung paggamit nito. Una, kukunin mo tong isang parang ballpen. Para siyang ballpen. Dito mo ilalagay yung needle. Ito yung needle. Yan. Bubuksan mo tong ballpen, parang ballpen na lalagyan. Yan siya. Then, yan. Then, ito, ilalagay mo dito. Yan. Then, push mo lang. Tapos, ito yung pinakatakip. Pinakatakip ng karayom. Then, ikot mo lang siya para matanggal yung takip. Yan. Tapos, nandito na yung kanyang needle. Hindi kita kasi masyadong malita yan. Yan yung needle. Then, babalik mo yun sa takip. Tatakpan mo ulit. Ayan. Tapos, eto, meron siyang level kung gaano kalalim yung magiging turok ng karayom. Ayan. Ayan, ganyan siya. Mga 3 hanggang 4 lang ginagawa ko para hindi masyadong masakit. Then, ito yung orange. Pag nakalabas na yung orange, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-push mamaya. Ayan. And then, second naman, ito yung kit. Yung pinaka-machine niya. Tapos, ito yung strip. Test strip. Lalagay mo siya sa machine. Napaka, nito, convenient gamitin. Pwede mo siyang daling kahit saan. Tapos, yan. Pasok mo lang siya dito. Yan. Ayan, makikita mo, yan. Yan yung monitor. Yan, mamaya. Tapos, kukunin natin yung alcohol. Kailangan malinisan muna yung daliri bago tusukin ng karayom. Ito, alcohol, yan. Then, punas mo lang. Kahit saan daliri pwede. Punasan mo lang ng alcohol yung daliri na tutusukan mo ng karayom. Then, massage mo ng bahagya. Tapos, kailangan matuyo yung alcohol muna bago mo tusukin ng karayom. Ganyan. Tapos, pipisilin mo yung daliri. Yan, para mamula. Tapos, tsaka mo ituturok yung karayom. Eto, ipupush mo tong orange na to para lumabas yung karayom. Yan. Ouch. Yan. Yan, lalabas na yung dugo. Pag lumabas yung dugo, kukunin mo tong strip. Tapos, dun sa dulo ng strip, dun mo ilalagay yung dugo. Yan. May dugo na. Antayin mo na lang mag-read. Yan. Yan yung sugar level sa katawan mo. Yan. Tapos yan. Yung alcohol, pampunas mo dun sa tinurok mo. Sa daliri mo para mawala yung dugo. And then, ito yung level ng sugar mo sa katawan. Tapos, meron na din siyang date. Tapos, kung anong oras. So, ang ginagawa ko, itong nakuha kong data, sinusulat ko yan. Before siya kumain, susulat ko. Then, after kumain, susulat ko din yung data. So, makikita ko kung mataas ba yung sugar level sa kanya pagkakain niya. Mahalaga tong device na to para malaman natin kung ano yung mga pagkain na nakakataas ng sugar sa katawan. Tapos kung ano yung mga pagkain na magandang kainin na hindi makakataas ng sugar, ng asukal sa katawan natin. Pagkatapos pala ng pagtetest, ito, tatanggalin mo lang siya yan. Tanggalin mo lang tong strip and then mag-off na siya. Kusa na siyang mag-off yung screen. Tapos, yung needle, tatanggalin mo rin yung needle. At isang beses mo lang pwedeng gamitin yung needle
Sabi ng pharmacist na binilan ko, isang beses lang pwedeng gamitin yung needle. So, tatanggalin natin. Ganun din, i-open mo lang. Yan. Tapos yan, tanggalin mo lang siyang ganyan. Hilahin mo. Tapos, ito yung pinakatakip niya. Yan, pwede mo itusok dyan yung needle. Yan, para hindi makasakit pag tinapon mo sa basurahan. Hindi makasakit. Tapos, yung mga basura yan, pwede mo nang ilagay dun sa pinaka-plastic niya. Ilalagyan niya yung mga basura. So, yun lang for today's video. Sana nakatulong. Bye!